So yun ang for today's video is pag-uusapan ho natin itong kahipokritohan, kademonyuhan nitong si Bongbong Marcos, no, na nagtatago sa kanyang hitsurang maamong tupa, mabait, walang alam, inosente, di makabasag pinggan, maamong tupa, no, ang kanyang larawan. So hindi siya kunyari lumalaban, hindi kunyari siya nagre-retaliate, no, sa mga pasabog laban sa kanya or sa mga paratang laban sa kanya. For example, no, kay Lavi Pisara, no, hindi siya kunyari para kunyari siyang bida na nagpapabugbog lamang kunyari lang, no. Pero yun pala, demonyo pala, hayop, ano pala siya, no. Sorry sa mga ano, pero ako yan naasa talaga. Pero sige lang, susubukan nating mairaos ang video na to na hindi ako makapagmura. Anyway, so yun ang ano, di ba naisip nyo, no? Ang lupit, although may mga hint naman na tayo na yan naman talaga hindi naman talaga magkakaroon ng gulo sa isang bansa, sa iyong bayan, sa iyong mga cabinet secretary, sa iyong mga kaalyadong mga kongresista, hindi naman talaga magaganap or mangyayari yung kakurakutan kung hindi din dahil talaga sa pinapayagan or binigyan ng authorization, no, ng pinaka-leader, ng pinaka-hipi, sa pinaka-executive. So that's BBM. Pero ito na nga, itong expose na to, although hindi tayo nagugulat, pero hindi tayo nagugulat, no wonder na, kasi ano nga kumbaga runs through their bloods, no, na ang kakurakutan, pagkakawatan ng kanilang pamilya ay talagang nananalaytay sa kanang dugo, no, mula sa kanang ama, sa kanilang ina. So it's pinakakawatan, pinakamagnanakaw, pinakademonyo, pinakadiablo na lahi dito sa Pilipinas ay ang pinagsamang Marcos and Romualdez. So yun na yung pinakabunga nila, si Amy Marcos tsaka si Bongbong Marcos. So anong nangyari ngayon? Hindi tayo nagtataka na, di ba? Kasi nga kumbaga nananalaytay sa kanilang dugo, yung pagiging kurakot, kawatan, kawalang hiyaan. Sa akin lang naman ay ako'y nagulat lang, like I mean grabe, unbelievable, or yung talagang hindi siya unbelievable, like amazing lang, gano'n, no? Talaga ako'y na-amaze or napapahanga in some point na ganyan siya kagaling, ganyan siya katindi magpanggap. Mantahin mo, di ba? For 3 years tayo na pinapakitaan niya ng gano'n, no, na ugali na kanyang hitsura, na as if yun na nga, di makabasag pinggan, as if hindi siya talaga nagmumura, di ba? Di naman talaga, hindi siya nagmumura. Oo. Pero yun pala, deep inside, di ba? Mas nakakatakot ngayon, no? Mas nakakatakot talaga yung ganyan, yung hindi kunyari nagmumura. Hypocrite kasi yan to the max, no? Yun pala, diablo pala, demonyo pala, kawatan pala, no? Criminal pala. Criminal, no? Dami yung mga pinatay ng mga kababayan natin. Hindi lang, indirectly nga lang, kasi kumbaga pinatay niya lang through corruption. Maraming mga namamatay na lulunod sa baha, namamatay ng mga kababayan nating mga pobre, walang kalaban-laban, mga law-abiding citizens sa tatrabaho na ng mahusay, ng maayos, payapa at patas para sa lang pamilya. Pero ayun, nangamatay, no, dahil sa mga kawalang hiyaan nila, no, sa corruption, sa flood control, no, for example. So ang daming mga namamatay dahil sa baha. Kasi ang pondo na dapat talaga ipampagawa ng solid at dekalidad na mga tulay, na mga tawag nito, flood control projects, yung mga riprops, mga esplanade o ano pa man tawag dyan, imbes na solid dekalidad, ang nangyayari ay nagiging low quality, no? Kasi nga ang daming cuts, ang daming mga commissions, ang daming mga kickbacks. So ang nangyari doon ay talagang substandard, and ang worst pa dyan talaga ay wala, no? Talagang ghost, as in 5,500 flood control na daw ang meron sa Pilipinas sa kanyang pamumuno. Pero yun, dami pa rin namamatay, nababaha, no, dahil sa kanyang yun na nga. So kasi nung galingan, grabe, no point. So namamangha rin ba kayo? Ako grabe namamangha, like grabe yung niya, yung pagiging big example, no. Kaya sa ngayon, wag niyo na natin piliin. Ibig sabihin is kahit pa anong gawin ng mga kurakot na yan, I mean ng politiko, no, na nanliligaw sa atin. Oo, kahit pa nagsusuot yan ng banda, ano ba tawag doon? Yung kasuotan ng mga pare, di ba? Mga papare, mga banal yan kung tutuusin, di ba? Ibig sabihin, mga mababait yan, for example. Basta, yung mga nagpapanggap ng mga tupa, yung pinyari daw, mabait-baitan, hindi marunong magmura, kesyo daw, bawal daw pumatay, kesyo daw, bawal daw, I mean, killing is killing, na for example nga, si Lila de Lima, talagang galit siya sa mga Duterte, kasi nga, pinapatay yung mga rapists, pinapatay yung mga drug addict, mga kawatan, mga snatchers, mga hold-uppers, yung mga kutondiak, ha? Na mga na nanlalaban patay. Bakit daw nanlalaban patay? Bakit daw pag magkaroon ng mga drug raid, bakit daw may baril? Hindi naman daw tao ang kalaban, kundi ang droga, sabi ni Leni Robredo naman yun. Di ba? So nakakahanga, grabe. Iba pang America's Got Talent or pang Universe Got Talent itong talento ni Bongbong Marcos, no, na magpanggap ba
Oo, magkubli sa isang maamong tupa na hitsura, mabait, hindi kuno nagmumura, no? Oh, hindi nakikipag-away, nakikipagbalitaktakan sa social media. Oo, wala siyang ganun, no? Wala siyang retaliation na ginaganap, wala siyang amin ginagawa. Oh, yun pala, kasi kawatan pala talaga siyang tunay. Kumbaga para sa isip niya, wala namang kung dapat tutunayan. Kumbaga lalo lang siyang nagmamalidi sa parte na yun, no? So, para mas maalaga niyo kanyang imaheng mabait ko, no? 'Di ba? Oh. Inosente ko, no? Hindi na siya nakikipaglaban, nakikipagbardagulan sa social media. So, gumamit na lang siya ng mga attack dogs, no? Ng mga demonyo, ng mga attack dogs din, no? Yung mga Diablo ba? Napanood nyo yung for example, yung mga, di ba mga big boss, tapos may mga kicker yung mga yan. Oh, may, for example, yung Resident Evil, di ba? Meron silang mga attack dogs, ng mga serpenting, mga aso, ng mga Diablo, no? So, sino ba yung matinutukoy kong yung pagiging bardagol, pagiging bastos, pagiging walang kwenta, pagiging bobo, pagiging bastos, pagiging walang kwenta, pagiging hayop, kapal ang mukha. So, imbes na siya yung gagawa nun, pinapaubayan sa kanya mga aso, mga attack dog. So, sino ba yung mga attack dog niya? Ayun, si Claire Castro. Number 1, si Joel Torre. Number 2, sorry, Joel Torre, hindi si Joel Torre. Sino yun? Si Nicolas Torre. Ayun, General Torre. Sino pa, no? So, si Remulla. Ang dami niyang mga batos-batos, ang dami niyang mga kicker, ang dami niyang mga attack dog, no, na yun na yung kumbaga they're doing the dirty talks, parang the dirty jobs, no. So yun, ginamit ni si Martin Romualdez and Saldico para makapagnakaw. Hindi siya talagang gumagawa, talagang literal na big boss, no, literal na yun sa mga laro, di ba, yung pinaka big boss talaga yung datingan, laro at mga palabas, na yung si Martin Romualdez sidekick niya lang, kicker niya lang sila Saldico, kicker niya lang, attack dog niya lang itong si Auntie Claire, na isa rin dapat ikulong yan, dapat isama yan sa public hanging, no, kapag magiging presidente na si VP Sara Duterte, dahil nga this month, no, mapapatalti sa kasi si Bongbong Marcos bangag yan. So dapat isama sa public hanging si General Torre, tsaka yan si Claire Castro, Remulla na rin, no, sama na rin sila public hanging, para naman sila makapagbayad naman, kasi kulang lang na isuli yung pera, kasi yung mga buhay na nangamatay na mga kababayan natin dahil sa baha, leptospirosis, hindi din may babalik. Kaya buhay ang nawala, buhay rin ang kabayaran. Dapat lang, no, para hindi pa marisa ng mga susunod pa ng mga politician na nagbabalak din magnakaw, gayahin itong ligasiya ng mga Marcoses and Romualdez. So yun lang, ha. Ulitin ko lang, ako yung namamangha, very amazing. Grabe yung talent ni Bongbong Marcos, no. Nagpapanggap na maamong tupa, mabait, inosente. Yan pala ay pinakamagnanakaw sa buong kasaysayan, walang kapantay. Daig niya ang kanyang tatay niya nagnakaw yun for 21 years lang naman, Ibig sabihin, yung mga ninanakaw ng kanyang mga magulang na Imelda Marcos, na yun nga 7 counts yun na napatunayang plunderer, na basta guilty. So yung ninanakaw ng kanyang nanay at ng kanyang tatay nitong si Imelda Marcos kawatan, at itong si Ferdinand Marcos Sr. na kawatan, nagnanakaw lang ang ninakaw nila ay wala sa kalingkingan, no, o kalahati lang, no, sa pagiging pagnanakaw nitong ni Bongbong Marcos, kasi in the span of 3 years, alam niyo yon, in the span of 3 years nalagpasan niya ang 21 years na kawatan niyang mga magulang. O diba? So that would be all. Thank you for watching. Bukas, sa mga taga Samar, na kayo, abante na kayo sa Manila, taga Bicol Region, mga taga Calabarzon, Mimaropa, except sa Palawan, medyo may kalayuan na yun. Pero yung mga taga Mindoro, Marinduque, Tromblon, kung talagang meron kayong pagmamahal sa bayan, apunta kayo ng Manila. Oo, sama na kayo sa doon, rally. Taga Region 4A, wala naman kayong tamad, mga taga Region 4A, Calabarzon, ha. Ang lapit lang lugar ho ninyo, maawa naman kayo sa ating kababayan, maawa kayo sa bayan na ho natin. Kami mga taga Davao, ginawa na namin yung party ho namin, mga taga Mindanao. This time naman, mag-cooperate naman kayo, wala na kayong maibigay na magandang leader, wala na kayong ma-provide, wala na kayong ma-extract ba na good leader from Batangas, from Cavite, from Laguna, from Quezon Province, from Rizal. Wala na kayong makuha. Sino ba sa Rizal? Si Akop ng Antipolo? Walang hiya yun, kurakot yun. Sino? Si Dan Fernandez ng Rosario ng Cavite. Sino? Si Dan si JC Suarez ng yung tanginang taong yan. Asar ako dyan. Ng Quezon ng Lucena City. Yan ba yun? Yung congressman na yan, nagalit kay Sara Duterte. Kasi alam nila na kapag maging presidente si Bibi Sara Duterte, isa yan sila sa ipapublic hanging talaga dyan. Dapat lang, no? Sino pa ba i-extract nyo dyan ang mga magaling na mga leader from that particular region, sa Region 4A, Calabarzon? Di ba? Wala. Kaya yun na lang siguro maambag ho ninyo, no? Mga natin dyan, mga kababayan sa Calabarzon. Wala kayong mga Duterte alikes. Ay, meron pala si Kiko Barzaga.
Oo, pero di pa siya pwede maging presidente kasi bata pa siya, no? So young. Oh. So young for that position pa, no? Hindi pa siya qualified, hindi pa siya qualified for that age, no? Pero syempre, pagdating naman sa kagalingan naman, ang tatsa ko talaga may talino at taglay at kabaitan itong si si Kiko Barsaga. So, yun nga lang, pagdating sa edad, so sablay siya. Oh, sino ba? Ayan lang pala so far, no? In fairness naman. Oh, mga taga Central Luzon naman kayo, galaw-galaw kayo dyan, ha? Isa kayo sa binabaha, Bulacan. Uy, Bulacan, isa kayo sa binabaha dyan. Isa kayo sa nagka-calyptospirosis. Oo, kasi pinanggagago kayo ng mga ano nyo dyan, yung mga kontraktor, yung mga congressman, lahat. Taga Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, ha? Punta na kayo ng Manila bukas, 16, 17, 18 at na makilahok na kayo, no? Kumaga makiisa kayo, no? Maging isa kayo sa contributor ng papapataltis itong itong bangag na gobyerno natin, walang kwenta, no? Wala, kawawa yung natin bayan kung sila lagi ang mamumuno. As soon as possible dapat mawala sila sa Malacanang.